May tanong pa po kayo, kapatid. Ano po, about po dito sa huling sugnay po dito po sa Juan 8:40, ito pong ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano po iyon yung tinutukoy po ni Kristo na hindi po ginawa ni Abraham po? Pakibasa muna yung 8:40. 8:40. Opo, ito po. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano po iyon yung hindi niya po ginawa? Umpisa mo sa 24 para malaman mo kung ano yung sinasaysay ni Kristo na ikinagagalit naman ng mga Hudyo. Sige, 24 patuloy hanggang 26 niyan. ito po. 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. 25. Sa kaniyang nga'y kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. 26. Meron akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayunpaman, ang nagsugo sa akin ay totoo, at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. Yan. Yung palang sinasabi niyang katotohanan na narinig niya sa Diyos, di ba yung sinabi niya dyan na siya ang Kristo, di ba? Opo. Ngayon, nung sinasabi niya yun, itong mga Hudyo, pinagsisikapan siyang patayin dahil hindi sila naniniwala kay Kristo, di ba? Opo. Ngayon, samantalang si Abraham ba? Alin ba yung hindi ginawa ni Abraham? Pakibasa mo nga sa Hebreo, kapatid. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Yan. Yung hindi ginawa ni Abraham dyan, yung hindi pagsampalataya sa sugo, kagaya ng mga Hudyo na ayaw maniwala kay Kristo. Sabi diba sa 8:40, ito hindi ginawa ni Abraham. Kasi si Abraham, nung tawagin ng Diyos, ay tumalima. Ito naman kausap na gusto siyang patayin. Di ba? Sabi niya sa 8:24, kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, malibang kayo Sa magsisampalataya. 11:19 tol ng Hebreo. Hindi sila ayos lang magsisampalataya. Si Abraham, Pakibasa yung 11:19 ng Hebreo. ayan. 11:19. Tuloy pa, bro. Hebreo 8. Na iniisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang mag-uli ng Diyos. Mula diyan, di naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Yan. Yeah. Diba sumampalataya si Abraham? Isa sa pananampalataya niya na kaya gusto, kasi inuutos sa kanya, patayin niya yung anak niya, di ba? Ngayon talagang papatayin niya yung anak niya eh. Kasi ang katwiran niya, sa gitna ng mga patay, kayang buhaying muli. So sa madaling salita, naniniwala si Abraham sa pagkabuhay na mag-uli. Sino ba yung pagkabuhay na mag-uli? Pakibasa mo, 11:25 ng Juan. 11 muna tayo. Sige, 11:25 ng 1. Sundan muna tayo. Ang sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli, at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Yon. So, yung hindi ginawa ni Abraham, yung ginagawa ng mga
ng mga Hudyo na hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Samantalang si Abraham sumampalataya siya, di ba? Sabi nga, sa gitna ng mga patay ay kaya niyang buhayin maguli. Sino ba yung pagkabuhay na maguli? Di ba si Kristo? Oo. So, sumasampalataya si Abraham. Ang katunayan, kay Abraham una ipinangaral ang ebanghelyo Pakibasa mo sa Galacia, kapatid, na 3:8. Galacia. Noper. Kasi Galacia. 3:8. Dami kong pangalan, no? 3:8. Sabi rito, at sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham. Ayan na. Yeah. Na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ayan. So, nung ipinangaral pala kay Abraham ang ebanghelyo, sinampalatayanan niya. Di ba? Ngayon, itong mga Hudyo, hindi sila sumampalataya. So, alin yung hindi ginawa ng mga, alin yung hindi ginawa ni Abraham na ginagawa ng mga Hudyo? Yun nga. Palataya. Yung hindi pagsampalataya kay Jesus, yung kanilang samantalang si Abraham, ang ginawa niya, sumampalataya kay Jesus. Tsaka isa pa, kapatid, idugtong din natin yung diwa dyan na isa. No? May isa pang diwa dyan na yung ginawa ni Abraham, nakita si Kristo, nagalak siya. Ang gusto mo Doon sa ituloy mo lang sa iyakyat mo. Yung mga Hudyo naman, nung nakita si Kristo, gusto patayin. Si Kristo. Sabi doon, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Basahin na natin sa 55 hanggang 58 ng ng 1. 8:56 hanggang 58. Basahin na natin. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. No? Nung nakita ng mga Hudyo si Kristo, gusto patayin. Nung nakita ni Abraham si Kristo, nagalak at natuwa pa kayo naman, gusto niyo patayin. Gusto niyo patayin. Dalawang diwa na yan. Isang dalawang diwa din. Opo. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, sumagot yung Hudyo, no? Kay Kristo, no? Wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Sabi ng mga Hudyo kay Kristo. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako. Ayun. Siya na kasi. Pre-existence na rin yan, di ba? Yun, ang galing. Ang daming diwa niyan Sige, go ahead bro, paliwanag niya. So, maliwanag po ba kung ano yon? Kasi merong mga pa yan, kasukasuan. Kaya lang, siyempre, doon lang muna tayo sa allowed na, kasi nagsusuri ka pa lang Pero kung may mas malalim pa dyan. Pero dyan muna tayo. Opo, naintindihan. Okay na po ba yun, kapatid? Tuloy natin sa 59. Sila ngay nagsidampot ng mga bato upang ihabi sa kanya. Natapat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ayan. Yun. Ayan 56 hanggang 59 yan Maliwanag, no? Na sila, hindi nila sinasampalatayanan si Kristo. Opo. So, yung sinasabi doon na narinig ko sa Diyos na sinasaysay niyang katotohanan, hindi tao siya, ha? Opo. Binasa natin kanina. Sagot niya tao daw Narinig Hindi. Kasi siya tao. kung sinasabi niyang katotohanan ng tao siya, ba't naman siya babatuhin? Paniniwala nga nila, tao siya. Di lalabas ang paniniwala nila, hindi sila tao. Hindi ka tao, kaya babatuhin kita, ganun ba? Nakita Kaya mo, maling lohi ka yun. mali, wala sa logic yung paliwanag ng INC, no? So maliwanag, yung katotohanan narinig niya sa Diyos, pakibasa mo uli yun. Doon sa 26. 24 mo umpisahan, hanggang 26. Ng 1? Ng 8, 1. 8:24. Kasi, nagsasaysay, sabi niya Ano ba yung
yung sinaysay niya na yon na kinagalit ng mga Hudyo. Na sa halip na sa isang palatayanan, binabato siya. Okay. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Sabi ni Kristo sa mga Hudyo, no? Sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Tuloy. Tuloy. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayunpaman, ang nagsugo sa akin ay totoo, at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. Yun, maliwanag pala, di ba? Ang mga bagay na sa kanya aking narinig, ang isinasalita ko. O, datapot ngayon, pinagsisikapan nyo akong patayin na taong sa inyo yung nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. O, di ba yun yung narinig niya na sinasabi niya? Yung siya ang Kristo na hindi naman pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Oo. Malinaw po ba yung Sa kapatid? kapila- Yung iba pala narinig ka ni Kristo na siya'y tao. Kaya gusto pa. Kasi Wala sa lohika pagka ganun. ang gusto Kasi, nilang palabasin ano yan oo. si May- Kristo kasi tao, hindi Diyos. Oo. Kaya ayaw nila tanggapin, no? Oo. Tsaka hindi na kailangan sabihin ni Kristo yun kung ganun dahil nasa katawan tao naman talaga siya nun at yun naman talaga paniniwala ng Hudyo eh. Pagka sinabi ni Kristo, totoong tao ako, babatuin siya ng mga Hudyo, di lalabas. Itong mga Hudyo, naniniwalang Diyos siya. Nagpapakunwa rin tao. Di ba? Ganun no. Ang sarap batukan na sa mga INC na to. Ano? Tapos sabi, Oo. makinig kayo ng tunay na Ang aral maliwanag na doon kapatid na no fear no. Ang maliwanag doon yung dahilan kung bakit siya binabato, meron siyang katotohanang isinasaysay na narinig niya sa Diyos. Na Sa yung Kristo. dahilan, hindi nila tinatanggap yun. Ano yun, di ba? Binasa na natin. Yung siya ang Kristo. Tapos Nandito siya. yung Kaya nga ibang siya, kung pag-aaralan mo hanggang ngayon naghihintay pa ng Kristo ang ang Israel dahil hindi sila naniniwala na dumating na ang Kristo. Maliwanag po kayo kapatid na nagtatanong Miyamura. Opo. Malinaw Salamat po. po. Salamat po. Malino po kapatid na Miyamura, no? So sa kanila, pag nagtanong ka, ang sasagot sarili nilang interpretasyon. Tayo Biblia, no? Nasa talata, i-explain na lang konti para maunawaan. Sila, yung mga INC, kapag tinanong mo, self-interpretasyon ang sagot sa'yo. Although gumagamit sila ng talata, pero wala dun sa talata yung isinasagot sa'yo. Opo. Masyado, Yun, ganun sila eh. masyado po silang malikot kaya hindi po ako nagtatagal kaya dito ko na po kinonsulta po yung katanungan ko. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagka meron ko lang katanungan, kung ano yung gusto mong maunawaan, maliwanagan, kung sa awa tulong ng Diyos, alam naman namin, sasagutin po namin. Pero kung hindi naman po namin alam, salamat din po sa Diyos. Ganun na lang po. Tsaka try mo rin na na may mga video si Brother Eli sa yung mga itanong mo kay Soriano. Pwede mo ma-search yun. Opo. Kasi siyempre kami nasa kalagayang tinuturuan lang. So meron kaming yun lang na pick up namin. Pero siyempre yung si kapatid na Eli, mas marami ka talaga matututunan sa kanya. Kaya lang wala na siya. Pero dun sa mga niya, sa mga video niya, ipi-play na lang naman yun eh. Yung nga sinasabi niya nung una pa, nung nabubuhay pa siya eh. Kaya nagsusumikap siya na na laging mag-Bible expo noon eh. Para pagka nga nawala siya, yung tanong mo, na niya na nasagot niya na. Yung na yan, na sabi niya na sa amin, kaya alam namin. Nasa YouTube po yung lahat ng nandun yan. videos. May tanong ka pa po ba?
Sa ngayon po, wala na po. Yun na po, naliwanagan na po ako sa ano po. Sa sinagot po ayon po sa Biblia. Salamat po. Salamat po sa Diyos.